Kung sinusubaybayan mo ang WTA rankings ngayon, alam mo na hindi lang basta panalo ang nakuha ni Alex Eala sa Cincinnati. May mas malaking kwento sa likod ng mga numero. Kasi ang scoreboard ay nagsasabing 6-1, 3-0, retirement. Pero ang tunay na kwento ay hindi lang nasa scoreline. Nasa trajectory ni Alex Eala. Kasi si Alex Eala ay hindi na basta promising na Filipina tennis player. Isa na siyang manlalarong kumakatok sa pinto ng World Top 20. At ngayon, mas mataas pa ang nakikita ng mga numero. Umabot na siya sa career high numero 18 sa live WTA rankings. At ang tanong na hindi na maiiwasan, gaano pa kataas ang kaya niyang abutin? Balikan natin ang buong kwento. Kasi para maintindihan kung gaano kalaki ang achievement na ito, kailangan muna nating tingnan kung saan nagsimula ang pag-akyat niya. Ilang buwan lang ang nakalipas. Ang pag-abot sa top 30 ay isa ng malaking milestone para kay Alex. At ngayon, top 20 na ang pinag-uusapan. Pero pagkatapos ng ilang ups and downs, biglang nagbago ang takbo ng kanyang season. Kaya naman, sa Washington, D.C., gumawa si Alex ng isang run na nagbago sa buong ranking story niya. Hinarap niya ang matitinding kalaban, kabilang sina Qin Wenjing at defending champion na si Leylah Fernandez. At nagpatuloy siya hanggang sa final. At doon, hinarap niya ang top seed na si Jessica Pegula. Ngayon, alamin natin ang kahalagahan ng tagumpay na iyon. Pero hindi lang basta isang magandang tournament run ang Washington. Kaya naman, nakuha ni Alex ang kanyang unang WTA Tour Level Singles title. At hindi lang iyon, ang Washington title ay nagbigay sa kanya ng 500 ranking points. At higit sa lahat, naging unang Filipina siya na nanalo ng WTA Tour Level Singles title. Isang milestone na hindi basta nabubura. Ngayon, alamin natin kung ano ang epekto ng Washington title sa ranking niya. Pero hindi overnight sensation ang nangyari. Kaya naman, pagkatapos ng Washington, umabot si Alex sa official career high numero 20 sa mundo. At makikita mo agad kung gaano kabilis ang pagangat. Mula sa pagiging numero 32 noong unang bahagi ng March, naging numero 29. Bumagsak muli, umakyat ulit. At kalaunan, pumasok sa top 20. Ngayon, alamin natin kung ano ang sinasabi ng buong journey tungkol kay Alex. Pero hindi ito isang lucky week. Kaya naman, ang pinakaimportanteng bagay dito ay consistency. Hindi isang random na resulta, hindi isang fluke, kundi sunod-sunod na performances na unti-unting nagbabago sa kung paano siya tinitingnan ng tennis world. At si Alex, hindi pa tapos. Ngayon, alamin natin kung saan siya pumunta pagkatapos ng Washington. Pero sa halip na magpahinga sa spotlight, naglakbay si Alex papuntang Cincinnati. Isang malaking WTA 1000 event. Kaya naman, mas malaki na ngayon ang pressure dahil ngayon, hindi na siya tinitingnan bilang underdog lamang. Alam na ng mga kalaban kung ano ang kaya niyang gawin. Ngayon, alamin natin kung saan siya pumunta pagkatapos ng Washington. Pero sa halip na magpahinga sa spotlight, naglakbay si Alex papuntang Cincinnati. Isang malaking WTA 1000 event. Kaya naman, mas malaki na ngayon ang pressure dahil ngayon, hindi na siya tinitingnan bilang underdog lamang. Alam na ng mga kalaban kung ano ang kaya niyang gawin. Ngayon, alamin natin kung paano na siya tinitingnan ng mga kalaban. Pero may malaking pagbabago sa perspective. Kaya naman, hindi na lang siya isang surprise opponent, isa na siyang threat. At magkaibang-magkaiba ang mundo kapag ikaw na ang player na kailangang paghandaan. Ngayon, alamin natin kung paano niya sinimula ng Cincinnati Open. Pero dahil seeded player siya, nakatanggap si Alex ng first round bye. At sa round of 60, hinarap niya si Elena Gabriela Rus. At may interesting na storyline sa matchup na yon. Nagkita na sila noong 2020 for US Open qualifying. At natalo noon si Alex. Kaya naman, may pagkakataon siya ngayon para gumanti. At ginawa niya ito sa mabilis at decisive na paraan. Ngayon, alamin natin kung ano ang nangyari sa Cincinnati match. Pero mula pa lang sa simula, makikita na kung gaano ka-aggressive ang laro ni Alex.
Kaya naman, mabilis niyang kinuha ang unang set, 6-1. Hindi siya naglaro ng parang naghihintay lang ng errors. Siya ang nagdidikta, siya ang kumokontrol. Ngayon, alamin natin ang nangyari sa ikalawang set, pero hindi bumagal ang momentum. Kaya naman, umakyat si Alex sa 3-0 lead. At doon, napilitan si Rus na mag-retire mula sa laban dahil sa injury. Resulta, Alex Ayala defeated Elena Gabriela Ruses 6-1, 3-0. Retired. Ngayon, alamin natin kung gaano kahalaga talaga ang panalong iyon. Pero maaaring sabihin ng ilan, retirement lang naman iyon. Gaano ba kalaki ang statement? Kaya naman, mahalagang tingnan ang nangyari bago ang retirement. Dahil hindi lang basta umabante si Alex. Nagtayo siya muna ng malaking kalamangan. Ngayon, tingnan natin ang performance bago natapos ang laban. Pero bago pa mag-retire si Ruse, malinaw na kung sino ang may control sa match. Kaya naman, nakuha ni Alex ang unang set, 6-1. Nagawa niyang mag-break at makabuo ng 3-0 lead sa second set. At sa bawat game, siya ang mas aggressive. Siya ang mas nagdidikta at siya ang mas consistent sa pressure. Ngayon, alamin natin kung ano ang sinasabi ng performance na iyon. Pero may mas malaking bagay kaysa sa score. Kaya naman, hindi naghihintay si Alex na dumating sa kanya ang laban. Siya mismo ang kumukuha ng control. At iyon ang klaseng tennis na inaasahan mo mula sa isang player na unti-unting nagkakaroon ng confidence sa pinakamataas na antas. Ngayon, punta tayo sa pinakamalaking headline, ang ranking. Pero bago pa man ang Cincinnati match, may malaking movement na nangyari sa live rankings. Kaya naman, umakyat si Alex mula numero 20 tungo sa numero 18 sa live rankings. 2 pwesto ang itinaas. At higit sa lahat, bagong career high. Ngayon, alamin natin kung bakit nagkaroon ng ganitong movement. Pero hindi nanggaling sa isang match lang ang buong movement. Ang live rankings ay gumagalaw habang nagkakaroon ng bagong results at habang nagbabago ang points ng ibang players. Kaya naman, kahit hindi pa opisyal na na-update ang weekly ranking, makikita na natin kung saan patungo ang trajectory ni Alex. At sa ngayon, numero 18 ang career high niya sa live rankings. Ngayon, alamin natin kung bakit napakahalaga ng Cincinnati. Pero dahil WTA 1000 ang tournament, mas malaki ang ranking points na nakasalalay habang lalalim ang kanyang run. Kaya naman, bawat panalo mula rito ay pwedeng magkaroon ng malaking epekto sa ranking niya. At habang papalapit ang top 15, mas nagiging realistic na rin ang usapan tungkol sa top 10. Hindi ibig sabihin na automatic na itong mangyayari. Pero ngayon, hindi na rin ito isang wild dream. Ngayon, may isang importanteng paalala tungkol sa live ranking. Pero kailangan nating maging maingat. Kaya naman, ang live ranking ay hindi pareho sa official WTA ranking. Live ranking ito. Ibig sabihin, preview ito kung saan maaaring mapunta ang player kapag natapos ang ranking cycle. Ang official ranking ay ina-update matapos ang buong tournament week. Ngayon, alamin natin kung paano natin dapat tingnan ang numero 18. Pero ang pagiging numero 18 sa live rankings ay hindi pa nangangahulugang officially numero 18 na siya ngayong linggo. Kaya naman, ang dapat nating tingnan ay ang direction. At ang direction ni Alex ay pataas, mabilis, at increasingly consistent. At iyon ang mas nakaka-excite sa buong story. Ngayon, balikan natin ang journey niya mula sa simula ng taon. Pero tingnan mo ang consistency ng pag-akyat. Noong unang bahagi ng March, nasa numero 32 si Alex. Kaya naman, pagkatapos ng Indian Wells, umabot siya sa career high numero 29. Pagkatapos, nagkaroon ng ranking drop dahil sa pag-expire ng mga points mula sa kanyang breakthrough 2025 Miami run. At doon makikita ang isang mahalagang bagay. Hindi linear ang pag-angat. May taas, may baba, pero patuloy ang direction. Ngayon, alamin natin kung paano niya hinarap ang mga setback. Pero sa halip na hayaan ang ranking drop na kumontrol sa kanyang confidence, nagpatuloy siya. Kaya naman, umakyat siya pabalik sa top 30. At pagkatapos,
Dumating ang Wimbledon. At doon, nagbago na naman ang buong story. Ngayon, alamin natin ang Wimbledon achievement niya. Pero hindi lang basta 4th round ang Wimbledon run ni Alex. Tinalo niya ang defending champion at world numero 3 na si Iga Swiatek. Isang panalo na gumawa na naman ng kasaysayan para sa Philippine tennis. At umabot siya sa 4th round ng Wimbledon. Ang unang Filipino player na umabot sa second week ng isang Grand Slam sa Open era. Kaya naman, kahit natalo siya kay Jasmine Paolini sa 4th round, naiwan pa rin ang isang napakalaking milestone at ang momentum nagpatuloy. Ngayon, alamin natin kung ano ang sinasabi ng buong season tungkol sa kanya. Pero isipin mo ang kabuuang trajectory. Noong simula ng year, nasa labas siya ng top 30. Ngayon, official top 20. At sa live rankings, numero 18. Kaya naman, hindi na ito ordinaryong ranking improvement. Ito ay isang player na unti-unting lumilipat mula sa promising prospect patungo sa established threat. Ngayon, alamin natin ang pinakakapanapanabik na bahagi ng lahat. Pero si Alex Eala ay 21 years old pa lamang. Kaya naman, sa edad na yan, may WTA 500 title na siya. May mga panalo laban sa top 10 players, may Wimbledon second week run, at ngayon, may career high na numero 18 sa live rankings at ang season niya hindi pa tapos. Numero 32, numero 29, numero 20, numero 18 sa live rankings. Isang WTA 500 title, isang Wimbledon second week run, isang panalo laban kay Iga Swiatek at ngayon, isang Cincinnati win. Ito ay hindi lang tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa trajectory. Isang Pilipina, unti-unting umaakyat at hindi na humihinto. At kung ikaw ay nanonood nito ngayon, marahil isa ka sa mga Pilipinong sumusubaybay sa bawat ranking update ni Alex Eala. At naiintindihan ko kung bakit nakakatuwang makitang unti-unting tumaas ang isang Pilipinong manlalaro sa ganitong level. Pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo, ang tanong ngayon ay hindi na, kaya ba niyang umabot sa top 20? Dahil nandoon na siya. Ang tanong na mas interesting ngayon ay, gaano pa kataas ang kaya niyang abutin? Ang pinakahindi pangkaraniwang anggulo rito ay hindi lang ang bagong ranking ni Alex Eala. Ang tunay na kwento ay kung gaano kabilis nagbago ang perception sa kanya. Mula sa isang promising Filipina player, naging top 30 contender. Mula top 30, naging top 20. At ngayon, nasa career high numero 18 na siya sa live rankings. Hindi ibig sabihin na diretso pataas ang ranking bawat linggo. Pero ang mas mahalaga, bawat setback ay sinusundan niya ng panibagong push. At habang lumalaki ang stage, lumalaki rin ang kanyang confidence. Mula numero 32, patungong numero 29, patungong numero 20, at ngayon, career high numero 18 sa live rankings. Isang WTA 500 title, isang Wimbledon second week run, isang historic victory over Iga Swiatek. At ngayon, isang panibagong panalo sa Cincinnati. Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi rin ito tungkol sa isang magandang linggo lang. Ito ay tungkol sa growth, sa consistency, sa confidence, at sa isang 21-year-old Filipina na patuloy na pinapatunayan, laban at laban ulit, na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamalaking pangalan sa women's tennis. Kaya sa susunod na makakita ka ng bagong WTA ranking update tungkol kay Alex Eala, huwag ka nang magtanong kung kaya niyang umakyat dahil malinaw na ang sagot doon. Ang tanong ngayon, gaano pa siya kataas makakaakyat? Top 15, top 10, o higit pa? Dahil sa ipinapakita ni Alex ngayong 2026, mas mahirap nang sabihin kung saan ang limitasyon. At baka yon ang pinakakapanapanabik na bahagi ng lahat.